Hello po, JA1 Macalelon at sa lahat po ng makakapanood nitong video na gagawin ko upang para po sa ating prayer and fasting at sa month po ng September, ang ating pong theme ay holiness. So kaya po ang ituturo ko po o ibabahagi ko po sa oras na ito is about holiness of God. So, ano po bang kahalagahan ng pagiging uh, banal sa harap ng Diyos? So, tayo po muna ay manalangin. Sige po, Lord, maraming salamat sa oras na ito at sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa akin upang makapagbahagi ng inyong salita. Alam ko po, Panginoon, na wala po akong magagawa kung hiwalay po ako sa inyo. Lord, bigyan niyo po ako ng karunungan, ng kaalaman upang maibahagi ang iyong kalooban, lalo na po sa mga taong makakapakinig nito. Panginoon, linisin mo po ako, pakabanalin, at alisin, Panginoon, ano pa man yung karumihan na nakikita mo sa aking buhay. Lord, kayo po yung nakakaalam ng aking puso, isipan. Kaya, let your will and not my will be done. At ang ituturo ko po ngayon ay maging bukas, Panginoon, sa bawat isa na makapagkikinig. Open their heart, their mind, and their spirit, Panginoon, upang matanggap nila, Panginoon, ng buong buo ang iyong napakaganda na ituturo o ibabahagi sa makakarinig ng inyong salita, Panginoon. Ito'y maging ilaw, maging gabay, maging maitama kung ano pa man yung mga nakikitang kamalian sa bawat isa, Panginoon. Kayo po yung mangusap sa mga makakapakinig ng inyong salita at tinitiwala ko po ang katagumpayan at walang gawa noong ng kaaway ang yayari o makakahadlang upang ma-receive namin ang inyong salita. Sa inyo ko po tinitiwala ang lahat ng gagawin namin hanggang sa matapos ang Bible devotion na ito. Sa inyo ko po tinitiwala ang lahat at ang banal na espiritu lamang ang siyang maghari, mangibabaw at mangusap sa bawat isa. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po dahil po patuloy nyo pong sinasamahan ang mga leaders. Nawa po magpatuloy po yung ganitong gawain dahil napakahalaga po nito upang mas mapalago po tayo spiritually. So tayo po magsimula na. Ang aking pong scripture o ang Bible verse na gagamitin po ngayon ay sabi dito sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, datapwat gaya ng siya na tumawag sa inyo ay banal, kayo rin naman ay magpakabanal sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Amen. So, napakalinaw po ng sinabi ng ating Amang Diyos na makikita po natin doon kung gaano po niya kagusto na tayo mamuhay ng merong kabanalan. So, meron po tayong tatlong pointers o tatlong punto na mapag-uusapan. At ang number 1 po ay ang plano ng Diyos ay ibalik tayo sa unang disenyo na may kabanalan. So, sabi nga po, nilikha po tayo ng Diyos na mayroong perpekto kagayang niyang wangis. Ano po ba yun? Yun po yung ang Diyos ay hindi lang po physically na tayo ay nilikha na sa kanyang wangis, kundi lahat po yung character niya, kung ano yung pagkatao ng Diyos, ano po, kung anong meron ng Diyos, yun din po yung ginawa niya sa atin. So, hindi lang po sa wangis, kundi overall, maging ito po yung love, yung kanyang paano siya magmahal, paano siya
humatol, paano siya maging banal, ano po. So, makikita po natin ang kabanalan po ay isa sa karakter o siya po yung nagdi-describe sa ating Diyos. So, sabi nga po sa Revelation 4:8 na nandun po sa kalangitan ay inaawitan po ang ating Diyos Ama ng mga anghel sa langit. Ang sabi doon, holy, holy, ano po, ikaw ay Diyos, banal, banal, banal ang napakabanal na Diyos. So, ganun po dinidescribe sa kalangitan ang ating Diyos. So, napakahalaga po na malaman natin na ang holiness o kabanalan ay ang mismong Diyos. So, paano po ba natin malalaman na ang Diyos, bakit po nasabi na siya ay holy? So, malalaman lang po natin na ang Diyos ay holy dahil siya po yung creator, siya yung lumikha, napaka-perfecto po ng pagkakalikha ng Diyos, walang wangis na dumi o kasalanan o kahit ano pa man na hindi masasabi na ito'y perfect, po. So, ano po ba ang holiness? So, ang holiness po ay sinabi dito na set apart o parang binubukod, po. So, ganun po yung Diyos. Siya po ay bukod, siya po ay hindi pwedeng ihalo sa kahit anumang karumihan. Siya ay perfectong Diyos. So, ganun din po tayo nilikha ng Diyos. Kaya sabi doon, nais po tayong ibalik sa original na disenyo. Yun ay yung kagaya niya na holy. So, sabi nga po, sa Levitico 20, verse 7, 8 at 26. At sabi dito, ilaan ninyo sa akin ang iyong sarili at magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ang inyong Diyos. At verse 8, ingatan ninyo at suriin ang aking mga tuntunin. Ako si Yahweh, inilalaan ko kayo para sa akin. So, and verse 26, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ay banal. Kayo'y pinili ko sa gitna ng mga bansa upang maging akin. So, sabi dito, simula pa sa simula, nung nilikha ng Diyos ang mga tao ayon sa kanyang wangis, malinis at banal. Ngunit dahil sa kasalanan, nasira ang ugnayan at orihinal na disenyo ng Diyos para sa atin. Ngayon, ang kanyang plano ay ibalik tayo sa kalagayang iyon. Isang buhay na hiwalay sa kasalanan at nakalaan lamang sa Diyos. So, yun po yung pagiging banal. Isang malinis, isang walang bahid kasalanan, at nakalaan lamang sa Diyos. So, mauunawaan po natin na sa Garden of Eden ay perpekto po na nandoong namumuhay si Adan at Eva. Until o hanggang dumating po yung pagsubok sa kanila, at which is, yun nga po, yung pagsunod sa Diyos. Dahil hindi po sila nakinig ng mabuti sa Diyos, at mas nakinig po sila sa gawa ng kaaway. Doon po nakapasok ang sumpa ng kasalanan o karumihan sa ating buhay. So, doon po naputol yung ating magandang ugnayan sa Diyos. Kaya ang nais po niya, maibalik yung original na ating wangis. Kagaya po ng, kung halimbawa po sa isang damit na napakaputi, at yun po ay nalagyan ng mancha. Di ba po, hindi tayo makakatiis na hayaan na lamang na isuot natin yung damit na puti na mayroong mancha. Di ba po, pipilitin po natin yung matanggal. Lahat na po gagamitin natin, sunrocks, lahat na po, ibabad. So, ganun din po sa buhay natin. Ang gusto ng Lord, matanggal sa atin totally yung madumi o yung kasalanan. Kagaya po na maibalik yung maganda at maputing damit sa original niya na walang mancha. So, ganun din po yung kagustuhan ng ating Diyos Ama na maibalik tayo
sa maputi at malinis na buhay natin. So, yun po ay ang number 1 plano ng Diyos sa atin. So, at ikalawa pong punto na pag-uusapan natin, dito na po papasok na si Jesus ang gumawa ng daan para tayo'y maging banal. So, yun po yung ikalawang plano ng Diyos sa buhay natin. Dahil po makikita po natin sa Old Testament na kung paano po tinuruan ng Diyos yung mga Israelita. Nagkaroon pa nga po ng 40 years sa Kanaanan, sa kumbaga ay sa wilderness, para lang maturuan talaga ng kabanalan kung ano yung nais ng Diyos na maibalik. Kaya lang ito po'y hindi nagtagumpay. Talaga pong hindi kaya ng isang tao na makasunod o makabalik sa orihinal na disenyo ng Diyos. At tanging si Jesus lang po ang makakagawa nito. So, sabi nga po sa 1 Corinthians 1:30, sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo, dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus, na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo'y itinuring na matuwid, ginawang banal, at iniligtas ng Diyos. So, makikita rin po natin sa Romans 3:20-24. Walang taong makapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Dahil sa ginawa ng kautusan ay ang ipamukha sa tao na siya'y nagkasala. And verse 21, ngunit ngayong nahayag na kung paano ipinapawalang sala ng Diyos ang tao. Hindi ito sa pamamagitan ng kasulatan. Ang kasulatan at ang mga propeta mismo ang nagpatotoo tungkol dito. And verse 22, pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa kanya, maging Hudyo man o Hintil. And verse 23, sapagkat ang lahat ng nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. And verse 24, last verse, ngunit dahil sa kanyang magandang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na siyang nagpapalaya sa kanila. So, sabi dito, hindi natin kayang burahin ang ating sarili. Kumbaga, hindi natin kayang burahin ang ating kasalanan o alisin o baguhin ang ating sarili upang maging banal. So, si Jesus lamang ang tanging daan, sa pamamagitan ng kanyang dugo at sakripisyo. Tayo ay pinatawad, nilinis at binigyan ng katuwiran. At kaya, ang kabanalan ay hindi gawa ng tao, kundi regalo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So, napaka-importante po na maintindihan natin ito. Kasi kung hindi po natin maintindihan na ang kabanalan po ay nagmula kay Kristo, ay hindi po tayong makakapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kung ito po yung ginawa ng Diyos na only way, tanging daan para lang po tayo maging banal sa kanyang harap. Ito po yung pagsasakripisyo ng isang Diyos na si Jesus. So yung dugo po ni Jesus, yung po yung nagpawalang dumi sa atin, nagpaalis ng ating kasalanan, na magmula pa po kay Eva at Adan, tayo po ay ipinanganak na pong makasalanan. At dahil po tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, ay yun po yung oras na tayo napawalang sala na. Naging malinis na po tayo sa harap ng Diyos Ama. So napakaganda po ng ginawa ni Jesus. Wala pong ibang makakagawa nun kundi si Jesus lamang. At sabi po sa 1 Peter
chapter 2, verse 21 to 25. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. Sabi doon. At verse 22, hindi niya ginawa ng anumang kasalanan, wala siyang kasalanan, o nagsinungaling sa kailanman. And verse 23, nang siya'y insultuhin, hindi siya gumante. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. And verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang kayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. And last verse, 25, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naliligaw, ngunit ngayon kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. So, sinabi dito na si Jesus ay ang naging ating halimbawa upang kung paano tayo dapat mamuhay ayon sa kabanalan. So, makikita natin na hindi po nakaligtas si Jesus sa lahat ng pagsubok dito sa mundong ito. Kaya wala po tayong maidadahilan na, Lord, tao lang kami, nagkasala. So, maging si Jesus ay nagkatawang tao para lang po maging halimbawa natin siya sa kung paano dapat mamuhay ng merong kabanalan. Kahit na po siya ay nilait, siya po ay sinaktan, sabi doon, hindi gumante si Jesus. Kumbaga, hinayaan na lang po niya na ang Diyos Ama ang siyang humatol sa kung sino man yung nakasakit sa kanya. So, ganun din po dapat po ang gawin natin. Tinuruan po ni Jesus ang kanyang mga disipulo. Mababasa po natin ito sa New Testament, kung paano po itinuro ni Jesus habang siya ay nabubuhay dito sa mundo, yung tamang way o paraan para po tayo mabuhay ng merong katwiran at kabanalan at sumusunod sa kalooban lamang ng Diyos Ama. So, wala po tayong maidadahilan na kahit anong dahilan na Lord, ako po ay ganito na. Wala na po akong pag-asa. Hindi na po ako karapat dapat sa inyo. So, hindi po by works natin, dahil tinanggap na natin si Jesus. Sabi nga, kung sino man yung tumanggap kay Jesus, siya po ay bibigyan na ng bagong puso, ng bagong isip at ng bagong kaluluwa. Kaya, hayaan po natin na itanim po natin sa ating puso na hindi po tayo tinitingnan sa ating kasalanan, kundi dahil po kay Jesus. Tinitingnan po tayo ng Diyos Ama dahil po si Jesus ay ang siyang anak niya na nagpalinis sa ating kasalanan. So, ang kailangan lang po natin ay yakapin ng buong puso yung ginawa ni Jesus sa krus, kung paano tayo niligtas, nilinis, pinabanal sa harap ng Diyos. So, yun lang po, sapat na para tayo'y maging banal sa harap ng Diyos. So, mamuhay tayo ayon sa kabanalan na tinuturo ni Jesus sa atin. So, yun po yung ikalawang punto. Mabuhay sa kabanalan dahil niligtas tayo ni Jesus at tinuturuan tayo ni Jesus kung paano tayo mabuhay ayon sa kabanalan. And ikatlo po, last na punto na nais ko pong ibahagi
tungkol po sa holiness. Ang banal na espiritu ang tumutulong sa atin na mamuhay ng banal. So, nandun na po, banal na espiritu. So, hindi lang po sinabi doon na espiritu, kundi banal. Kumbaga, Holy Spirit, na sa pangalan na po niya, na ito po yung tutulong sa atin upang mabuhay tayo, magpatuloy tayo sa kabanalan ng Diyos. Sabi nga sa Galatians 5:18, ngunit kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi na po tayo namumuhay sa kautusan, kumbaga ay dahil kay Jesus, sa banal na Espiritu. Doon na po tayo tinitingnan ng Diyos. And sabi nga po sa 1 Corinthians 6, chapter 6, verse 19 to 20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. And verse 20, sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So, nung tayo tumanggap na kay Jesus at na mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, tayo po ay parang ang banal na espiritu ay namuhay na sa ating nandoon na po yung konsensya, nandoon na po yung iniisip pa lang natin na parang meron na pong humahadlang, yung iniisip natin na masama ay meron na pong nagsasabi na hindi tama yan. At kumokontrol sa ating damdamin. Kung halimbawa tayo ay galit na at gusto na po nating manakit, yun po yung banal na espiritu, siya na po yung kokontrol o hahadlang sa mga masasama na maaari pa nating magawa. So, napakaganda po ng ginawa ng Diyos sa atin. Hindi lang pa tayo nilikha ayon sa kanyang wakis, niligtas, kundi patuloy pa po tayo na ginagabayan at pinoprotektahan sa mga gawang mali, para lang po tayo manatili sa buhay na mayroong kabanalan. So, sabi nga po sa Efeso chapter 1, verse 14 to 21, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin, hanggang sa makamtan natin ng lubos ang kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. And verse 15, kaya nga mula ng mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus at sa Kanya at sa inyong pag-ibig sa lahat ng Kanyang mga banal, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyong tuwing pinapanalangin ko kayo. And verse 17, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama, na ipagkaloob niya sa inyo ang Espiritu na nagbibigay ng karunungan at nagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyong siyang makilala. And verse 18, naway liwanagan ng Diyos ang inyong isipa upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo, kung paanong kasaganahan ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. At verse 19, at kung ano ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa kanya, ang kapangyarihan ding iyon. And verse 20, ang muling
bumuhay kay Kristo at nag-upo sa kanya sa kanang Diyos sa kalangitan. And verse 21, last verse, kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapahalagahan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito kundi maging sa darating. So napakaganda ng verse na ito, na ang banal na spirito po ang siyang magiging shield natin o tatak natin para matupad yung pangako ng Diyos hanggang sa muli niyang pagbabalik. Sabi dito, hindi natatapos ang kabanalan sa pamamagitan lamang ng pagtanggap kay Jesus. So, kung tinanggap mo si Jesus and then wala lang, tinanggap mo and then hindi ka namuhay ayon sa kabanalan ng Diyos, baliwala po ito. Ang banal na espiritu ang magpapatuloy na gumawa sa atin sa araw-araw. Siya ang nagbibigay ng lakas upang talikuran ang kasalanan at pumili sa tamang landas. Habang tayo'y nagpapasakop sa Kanya, mas lalo tayong hinuhubog sa wangis ni Jesus. So, napakaganda po ng ginagawa ng banal na spirito sa buhay natin. Hindi lang po natapos yung tinanggap natin sa Jesus sa ating buhay. At nung bumalik po si Jesus sa kanang trono ng Diyos Ama, iniwan po niya ang banal na spirito at hinayaan na mamuhay sa ating mga puso, isipan, sa ating buhay. Para lang po tulungan tayo na maging banal, mamuhay, yung hindi po nasayang yung ginawa ni Jesus sa ating buhay, na tayo nilinis, na tayo pinawalan sala. Ang gusto niya matiyak na hanggang sa muling pagbabalik niya ay tayo'y maging banal pa din, ng mabuhay ng mayroong kalinisan sa ating puso't isipan. Dun po yun gaano po tayo kamahal ng Diyos, na kahit po tayo ay napawalay sa Kanya, nagkasala sa Kanya, tayo'y hindi nakarapat-dapat, ginawan po niya ito ng paraan sa pamamagitan ni Jesus nung siya po ay namatay sa krus. Niligtas po tayo, inalis, binalik sa relasyon natin sa ating original na disenyo ng Diyos sa atin. Yun po yung tunay na kabanalan na nais ng Diyos, yung masunod ang kanyang kalooban sa ating buhay. So, ang ating conclusion, ang plano ng Diyos ay maibalik tayo sa kanyang original na disenyo. Isang buhay na mayroong kabanalan, itinalaga at ibinukod para lamang sa Diyos. Si Jesus ang nagbigay daan para po maipabalik tayo sa relasyon natin sa Diyos. At si Jesus din ang dahilan kaya tayo ngayon ay banal na namumuhay, at mayroong kalugod-lugod na buhay na nakikita ng Diyos sa atin. Naging halimbawa din si Jesus upang tayo mabuhay ng mayroong kabanalan. At dahil po sa banal na spirito, nagpapatuloy po na gumagawa, tumutulong, gumagabay at nagpuprotekta sa atin upang manatili po tayo sa buhay na mayroong kabanalan ni Jesus. Kaya't huwag tayong makontento lamang sa buhay o sa luma nating buhay na merong karumihan, na merong kasalanan at malayo sa Diyos. Bagkus ay magpatuloy tayo na nagpapasakop at nagpapabago sa ginawa ng Diyos sa ating buhay. So, wag po tayong manatili sa buhay na dati natin, na tayo'y broken, may kasalanan, malayo sa Diyos. So, mabuhay na po tayo sa bagong buhay na ibinigay ng Diyos. At yun po yung tanging way para tayo mabuhay ng mayroong kabanalan, nakakalugod
sa harap ng Diyos. So, alalahanin po natin in ating application na ikaw ay nilikha ng Diyos para lamang sa kabanalan at hindi sa kasalanan. Magtiwala kay Jesus na siya lamang ang tanging daan. Wala na pong ibang daan. Ang tunay na pagbabago natin. There is no way. Si Lord lang, si Jesus lang, ang tanging daan para araw-araw na tayo ay mamuhay ng mayroong kabanalan. At ang banal na spirito ang tutulong sa atin, sa ating desisyon, sa ating emosyon, sa ating pamumuhay, para lang po tayo ay hindi na bumalik sa dati nating buhay na mayroong kasalanan at malayo sa Diyos. So, sige po, panghuli pong paalala, mamuhay tayo na mayroong kalinisan sa ating puso, na mayroong kabanalan. Yakapin po natin ang buong buo ang kabanalan mula sa Diyos. At lagi po nating isipin na sa pamamagitan lamang ni Jesus, kaya po tayo namuhay muli at naibalik sa original nating anyo o wangis. Yun po yung may kabanalan. Thank you rin po sa banal na spirito na siyang patuloy na gumagabay, punoprotekta sa ating buhay para po makaharap po tayo muli sa ating Diyos sa muli niyang pagbalik ng mayroong kabanalan at napakalinis at mayroong magandang relasyon sa Kanya. Sige po, tayo po'y manalangin. Thank you, Lord, sa mapakaganda niyo pong mensahe ngayong araw na ito. Nawa po, Panginoon, na mas maintindihan po namin kayo, nawa mas hanapin po namin kayo, nawa mas makilala pa po namin kayo kung paano nyo po kami binuhay, nilikha ayon sa iyong wangis, kung ganyo po kahangad na kami mamuhay ng mayroong kabanalan, kung gano'n nyo po kami hinuhubog pa at nais po namin, Panginoon, na masuklian pa yung ginagawa niyong kabutihan sa aming puso sa pagtatalaga ng aming buhay sa inyo. Thank you, Lord, sa pagpili niyo sa amin na hindi man kami karapat dapat, ngunit kami iyong pinili o kami iyong binigyan ng pagkakataon upang maging inyong anak, Panginoon, na sa ganun, Panginoon, kami mamuhay ayon sa inyong kalooban lamang. Lord, anoint us with your precious blood of Jesus na siyang nagligtas, na siyang nagbigay sa amin ng panibagong buhay, buhay na mayroong kabanalan, buhay na mayroong kalinisan. Thank you, Lord, sa pagpapalaya sa aming kaluluwa na dati malayo sa inyo, ngayon pinabalik nyo sa relasyon namin sa inyo. Thank you, Lord, sa mapakagandang plano nyo sa aming mga buhay na napakaganda, Panginoon, na makasama nyo kami muli sa inyong muling pagbabalik sa buhay na walang hanggan, dahil I know, Lord, na hindi nyo kami hahayaan dahil sa banal na spirito na nasa sa amin. Patuloy nyo kaming ginagamit ang buhay upang maraming tao pa, Panginoon, yung maabot nito, Panginoon. Maraming tao yung maibalik sa relasyon sa inyo. Maraming tao na napalayo sa inyo, na namumuhay hanggang sa ngayon sa karumihan, at hindi po namin hahayaan na ang buhay namin ay mapabalik pa, Panginoon, sa dati naming karumihan o na makasalanan. Panginoon, thank you, Lord, at patuloy nyo kaming gabayan, Panginoon, ang banal na spirito ang siyang manahan sa amin sa araw-araw na aming buhay, sa pakikipaglaban namin, Panginoon, sa kasamaan. Panginoon, kayo po yung bahala na gumabay sa amin, magpalakas sa amin spiritually, Panginoon. Mangusap ka sa amin at muli mo kaming panumbalikin sa inyong paanan, Panginoon. Patuloy naming ibukas ang puso't isipan namin upang manahan ka, mangusap ka, at patuloy nyo kaming bigyan ng napakagandang
salita, Panginoon, upang ito yung magpalakas sa amin, panghawakan amin, Panginoon, habang kami nabubuhay. And Lord, pinagpe-pray din po namin yung mga dati naming mga kasama o aming mga kapatiran na ngayon, Panginoon, ay nawala, Panginoon, o napalayo sa inyong piling at muling bumalik sa kanilang buhay. Nawala ka, Panginoon, Lord. I speak, Panginoon, na revival sa aming pananampalataya sa inyo, na maibalik, Panginoon, yung mga napawalay sa inyong mga anak, Panginoon, at patuloy na buksan ang kanilang puso, at ganun din po, Panginoon, sa mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo. Lord, kayo po yung bahala na mangusap sa kanila, kayo po yung bahala, Panginoon, na magbalik sa kanila sa iyong piling, at walang gawa ng kaaway, Panginoon, makapangyayari, Panginoon. At I know, Lord, na nagtagumpay na ang iyong mga plano dahil kay Jesus, Panginoon. Kayo po yung bahala sa amin, tinitiwala namin ang lahat sa iyong papuri, sa iyong pasasalamat, sa iyong pagsambang wagas, sa tanging pangalan lamang ni Jesus, at kasama ang banal na Espiritu, at ang lahat ng magsabi ng Amen. Thank you po, sa lahat ng nakinig. God bless po sa lahat, at patuloy po nating gamitin ang buhay natin ng merong kabanalan ng Diyos. God bless all. Thank you.